Japan. Isang bansang maunlad at puno ng mga pangarap. Ang Land of the Rising Sun. Isa rin ito sa mga bansang patuloy na tumatanggap ng mga international English teachers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi nakapagtataka ang patuloy na pag-unlad ng Japan. Hindi lamang sa larangan ng teknolohiya, agrikultura, at medisina. Kundi pati na rin sa kalidad ng edukasyon at disiplina ng mga mamamayan nito. Mula sa mga namumuno sa gobyerno, hanggang sa mga ordinaryong mamamayan o manggagawa. Tara, samahan niyo akong muli upang pag-usapan natin ang pinakamahalagang detalye paano tayo magiging teacher dito sa Japan. At isa nga sa mga nabanggit ko noong nakaraang video ay ang pagkuha ng Certificate of Eligibility. Marami po ang mga naguguluhan tungkol dito sa COE na ito. Para saan ba to? At sino ba ang dapat kumuha nito? At sino ba ang nagbibigay nito sa Japan? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon at sana po ay makatulong sa ating mga kababayan na nag-a-apply ng COE dito sa Japan. Ang COE po ay ang ating Certificate of Eligibility bilang isang guro. Ang COE po ay ini-issue hindi lamang sa qualifications mo, kundi sa qualification ng sponsor mo o ng eskwelahan na nag-hire sa iyo. Hindi po basta-basta ang requirements ng ating Certificate of Eligibility dito sa Japan. At ibibigay ko po sa inyo ang mga requirements na kailangan ninyong paghandaan. Pero syempre, alamin muna natin kung ano ba ang maibibigay sa atin itong Certificate of Eligibility at paano natin to i-apply. Hindi po si aplikante ang magpapasa ng kanyang mga requirements sa Immigration's Office para maproseso ang ating Certificate of Eligibility. Ang ating pong eskwelahan o ang ating employer ang siyang magpapasa ng mga requirements ninyo parehas ng iyong employer at ng aplikante upang magkaroon kayo ng Certificate of Eligibility ng pagtuturo dito sa Japan. I-assess ng ating Immigration's Office yung inyong mga requirements at ito ang mga requirements na dapat nating paghandaan. Number 1, yung ating valid passport. Kailangan valid yung passport na ipapasa natin dito sa Immigration's Office. Passport size photo, updated resume. Pagdating po sa resume, merong format na ibinibigay ang ating immigration at pwede ko pong i-share sa inyo ang format ng ating resume para hindi po kayo malito sa pagpasa ng tamang format pagdating sa Certificate of Eligibility application. Kailangan po natin yung ating bachelor's degree o diploma. Kasama na rin dyan ang ating transcript of record. Mas maganda kung isama na rin natin yung ating mga certificate of employment. Siyempre, kung meron kayong mga teaching license tulad ng TESOL. And siyempre, huwag natin kakalimutan yung signed contract na pinirmahan ninyo. Pinakamahalaga din na requirement na kailangan mong ihanda ay yung iyong personal statement o yung letter na ipapasa ng employer mo sa Immigration's Office. Itong letter na ito, yung iyong sincerity, bakit gusto mong magtrabaho sa Japan as a teacher. Kailangan mong ikwento dito, syempre, kung ano ba yung background mo, bakit mo gustong magturo, bakit gusto mong magtrabaho sa Japan, bakit Japan yung gusto mong puntahan. Sa dami-dami naman ng mga bansa, bakit dito sa Japan gusto mong magtrabaho. Gustong malaman niya ng ating Immigration's Office.
Si employer po ang nagpapasa nito sa immigration's office. Karamihan sa mga eskwelahan dito sa Japan meron silang lawyer. Itong kanilang school lawyer ang mag-gather ng mga documents mo at documents nila para ipasa sa ating immigration's office dito sa Japan. Gaano po katagal ang proseso ng Certificate of Eligibility? Ang Certificate of Eligibility processing ay umaabot ng 60 to 90 days. Depende yan sa mga isinabit mong documents sa iyong employer. At syempre, i-check ng ating immigration kung iyong ba mga documents mo ay valid. Huwag na huwag kang magpapasa ng falsificated documents or ng fake documents sa immigration. Ano naman ang mga ihahanda ng employer mo para sa iyong COE application? Meron din silang application form. Meron din silang employment contract, company or school documents. Meron din silang financial documents at mga supporting documents din na nagpapatunay na willing silang sponsoran ka as their new teacher. So once approved na yung COE mo, ipapadala yan, magkakaroon ng notice ang immigrations papunta sa employer mo na pwede nang pick upin yung iyong Certificate of Eligibility. Yung COE na yan ang gagamitin mo para magkaroon ka ng working visa in the Philippines. Pero tulad ng sabi ko sa last video ko, kailangan mo pa rin mag-undergo sa Philippine recruitment process ng overseas employment. At dito na papasok si OEC o yung tinatawag nating Overseas Employment Contract. Para naman magkaroon ka ng OEC, may mga requirements yan sa Pilipinas na dapat mong i-comply. At dito papasok si Philippine Recruitment Agency para tulungan kang mag-process nito. Kasi si Philippine Recruitment Agency ang tutulong sa iyo para mag-apply ng Overseas Employment Contract sa POEA. Kailangan mo din, syempre, maging aware sa orientation na ibibigay sa iyo na hindi lang siya basta orientation. Kailangan mong maunawaan kung ano ba ang purpose ng orientation. Kasi dito magiging knowledgeable ka kung anong papasukin mo na trabaho sa Japan. Yung orientation na yun ay magbibigay sa iyo ng knowledge paano ka magiging responsable na overseas Filipino workers or OFW. Marami kang dapat matutunan bilang isang responsableng OFW. So yan, salamat at sana nakatulong ako sa lahat ng mga nanonood ng video na to, sa mga nalalabuan, ano ba tong COE, ano ba tong OEC, bakit ba mahalaga yung COE na yan, at saan ba kumukuha niyan. Hindi porket may COE na, pwede ka na mag-book ng ticket. Ang COE ay hindi visa, hindi si applicant ang mag-a-apply ng COE. Sa lahat po ng mga nag-a-apply ng COE sa mga panahon na ito, I wish you all good luck at sana po ay lumabas na ang inyong mga COE mula dito sa ating immigration's office. Bakit po ba nadi-deny minsan ang mga COE application? Ang immigration ay nagbibigay ng notice kung ito ba ay decline at meron ding reason kung bakit. Well, technically, ipapakita naman sa school kung bakit ka na-deny. At hindi naman ibig sabihin ng deny hindi ka na pwede forever. Sasabihin naman ng school kung ano yung kailangan at dapat ayusin para maipasa ulit ang iyong COE application. Kaya napaka-importante na bago ka mag-apply ng COE, alamin mong mabuti kung ano yung mga requirements, mga documents at ayusin ng mabuti at ipasa ng malinaw, yung original, magpasa ng valid documents. Kaya sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa panonood ng ating video at abangan niyo po yung susunod nating video dahil magbibigay naman po ako ng tips or personal experience ko pagdating sa how to pass the interview for teaching jobs here in Japan. Siyempre, kailangan tulungan natin yung mga kababayan natin na gustong maging guro dito sa Japan kung paano ba nila may papasa itong mga interview na ito. Base sa mga tips at personal experiences na na-experience namin dito sa Japan. Maraming pong salamat muli sa panonood ng ating episode 2 at see you again sa susunod na episode.